Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Nagbabala ang isang political scientist sa mga posibleng negatibong epekto sa bansa dahil sa ilang panawagan ng pagpapalit ng liderato sa Pilipinas. Giit ni Professor Edmond Tayaw ng San Beda University Graduate School of Law, dapat munang timbangin mabuti ang mga ganitong panawagan, lalo na sa pagpapalit sa pwesto sa epekto nito sa ekonomiya. Hindi rin maganda sa imahe ng bansa ang ganitong sitwasyon na basta-basta na lang magpapalit ng liderato ng dahil sa impluwensya ng iilan. Dagdag pa niya, kapag nangyari ito, ay baka mas lumala pa. Hindi ito simple ng pag-resign lamang ng Pangulo at paghalili ng Vice Presidente. Alam mo kasi, kung ganun lang kasimple yun, siguro wala tayong reference. No? Ang kaso may reference tayo, nagkaroon tayo ng una at hindi lang una, pangalawang EDSA pa. Di ba 2 beses na tayo nagpatalsik ng nakaupong Pangulo? So ang katanungan dyan, may nabago ba? Pasukan na sa marami nating kababayan sa darating na Lunes. May mga maaga kayang nagsibalikan na mula sa mga probinsya matapos ang holidays. Alamin natin yan mula kay Angela Babad. Angela. Maandagsa na nga ang mga pasahero na pabalik sa kanilang probinsya matapos ang selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ayon sa latest for traffic as of 11 a.m., ay umabot na sa 72,229 ang bilang ng mga pasaherong dumaraan dito sa terminal ngayong araw. Karamihan nga sa mga pasaherong ito ay mostly pauwi ng Samar at sila naman ay pupunta ng Davao. At ayon sa ilang pasahero na ating nakausap, madali naman sila nakakuha ng mga tiket. Nagkamot medyo mahaba ang sila sa bilihan ng mga tiket at yung oras na magkakaan kayo para sa pagbiyahe. Dito mga tapos ng nagbihintay dito sa terminal para makasupply sa kanilang mga biyahe. Mula December 19 hanggang January 1 ay lumagpas na sa 2 milyon ang foot traffic o bilang ng mga pasahero dito sa terminal. At ating hinihintay yung konfirmasyon kung nahigitan nga ba ito yung bilang ng mga pasahero ngayong traffic. At yan muna ang latest mula dito sa PITX. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat, Angela Babad. 7 sa bawat na itatalang aksidente sa kalsada ay dahil sa mga motorsiklo. Ayon yan sa Health Department. Sinabi ng DOH na 71% ng mga kaso ng road crash injuries ay kinasasangkutan ng mga nagmumotorsiklo. Katunayan, kamakailan lang 5 ang patay na sakay ng motorsiklo at 2 ang sugatan sa magkahiwalay na insidente bago magpalit ang taon. Samantala, arestado ang isang dating alkalde mula sa isang bayan sa Nueva Ecija sa isinagawang drug buy-bust operation ng Philippine National Police noong bisperas ng bagong taon sa barangay Kalipahan, Talavera. Kinilala ni Nueva Ecija Police Provincial Director, Police Colonel Heril Bruno ang suspect sa alias na Bossing, kung saan ito ay naaresto na magbenta siya ng shabu sa isang pusher buyer na isang pulis. Nasamsam mula sa suspect ang 5 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 70 grams at may street value na mahigit 476,000 pesos. At yan ang mabalita na kalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.